Hello guys! So welcome back po ulit sa ating channel Stock Play at muli po tayong mag-update ng mga chart sa PSE. And of course, don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po yung notification bell para palagi po kayo man-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. Of course, shout out guys at maraming salamat sa walang sawang support sa ating channel. Let's start with GT Cup. Of course, mag-update lang tayo ulit sa big picture. Kasi ang typical natin tinitignan yung sa daily chart. Kaya madalas na iipit-ipit tayo pag hindi natin nakita yung talagang trend. Okay. So far dito, ang masasabi natin, much better kasi kung yung price is makakapanik sa taas ng 630 I think. So pag ganito yung nangyari, of course magiging bullish ako rito. Ganyan, rally, tapos pullback, then push. Okay. Kasi resistance to So kung hindi siya magbe-breakout dito sa sa may green box na to, resistance to. Of course, pwede pa mag-create ng lower low yan, kasi retest to halos Retest, then boom. So pwede hanggang dito malaglag kung hindi magbe-breakout, 517 guys ang dito. Worst case, or even dito guys. Okay. So ngayon, ang goal natin na i-monitor for this one, mag-breakout, then throwback, then push. Okay, para maging bullish naman kahit papaano, yung kanya itsura. Kasi kung di mape-prevent to, lower highs to, lower highs yun, lower lows. So it means pa downtrend yung kanyang structure. So dapat ma-break yun. Of course, dapat mag-breakout, Tapos, next. So, GT Cup. Tapos, meron tayong SM, of course. So, for SM, still to. Okay, parang channel siya, Downtrend channel na mukhang bull plug na malaki. 'Di ba? So ito yung pole to, tapos ito yung plug. 'Di ba? So yun nga lang kasi ang pinaka-confirmation ng mga pattern na ganito, yung breakout. So at least dapat makapanik dito sa 1020, somewhere here. Okay, sa area na to. So ngayon nakikipag pa to, battle, warrior tong si SM. Pero kung titignan natin to, mukha namang sideways na to talaga. Diba? Sideways na siya. Pero of course yung confirmation, yung breakout, throwback, then push. Para maging bullish, yung kanyang structure. So next natin, AC. Okay, for AC naman, nag-hold naman dito guys, good thing for AC. So ilang beses na rin tong nag-retest pero tumatalbog pa din. Palaban, okay, palaban to, diba, tumatalbog goods. So yun nga lang, still walang breakout. Okay, since 2017, retest lang ang nangyayari halos. Diba? So for me, since yung natin, yung 200 natin dito sa weekly chart, of course malapit dito sa may green box. So ito kasi yung pinaka natin major resistance for AC, Okay, of course pagka nakapanik yung price dyan, magiging bullish.
since sideways nga siya, 'di ba? Sabi ko kanina. Sideways to 'yo. Ayun, oh. Of course, pag nag-break out, ganyan, then push, bullish na to. Okay? So, as long as na mag-hold sa may taas ng resistance natin na sinasabi. Ayan, for now, tingnan natin. May chance to na mag-rally. Huwag nga lang malalaglag kasi ang next possible support na natin is dito na. Ayan, sa 506. 507. So, may green box na to. Bakit dyan? Ayan, oh. May mga ano dito. Retest, guys. Ayan, no? Next natin is yun, no? Tapos BPI. Tama ba BPI? Check natin for BPI. So, dito naman is na-reject. Na-reject, guys. Ayan, pero kung titingnan natin kasi yung pattern na to, rounded siya. Rounded to, guys. Ayan, no? Rounded. So, siguro, medyo mag-sideways dito. Goods lang din yan, of course. So, yung support nasa 113. Since may bounces dito, eh. May bounce ulit. Okay, parang nag-retest lang din. Parang inulit lang, eh, no? Ayan. Of course, pagka bumalik dito yan, eh, pwede ulit masundan ng isa pa. Ayan, no? For this one. Ayan. Tingnan natin. Since meron tayong ano dito, resistance for BPI. So, pwede natin to i-consider, ano, na target. Okay, pagka na-hit to, maybe pwede tayo mag-pull back. Ayan. So, pagka gumanyan, tapos, of course, pwede ma-reject yan. Pwede bumalik dito sa 125, no? So, ito po yung nakikita natin for BPI. So, yung next, MBT. Metrobank. Ayan. Metrobank. Ayan. So, dito naman, of course, pasok na sa banga to kasi may breakout na siya rito. Okay, so may resistance. So, nalaglag noong 2020. Slow recovery. Okay. Then, yeah, we break out. Tapos, throwback. Then, push ng konti rito. Yeah, so, typical setup, no? Pagka-breakout, magto-throwback, then push. Ayan. So, tingnan natin to. Tingnan natin. Ayan, kasi ang next possible target na natin dito, of course, eto na. Yung malapit na sa ceiling, ano, kasi meron pang isa dito. Bali, dalawa pa to. Eto, yung sa 85, saka dito, malapit sa 96. Ayan. No? And kaya for this one, if ever man na malaglag dito ulit sa 61, goods lang yan. So, as long as na mag-go hold. Ayan, kasi ang ano nyan, ang magiging labas nyan, sideways lang kasi tumatalubog-talubog siya. O, diba? Ayun. Pare-parehas lang halos. Next, of course, last but not the least, RLC. Check natin yung chart for RLC, guys. Ano ba nangyari? So far, lower, ano siya, highs. So, yun ang kinapangit. Pero, ang kinaganda naman, nag-hold sa may support. Dito. 13.75. Ayan, sa may green box na to. Ayun, o. Ayan, so nag-hold siya rito, eh. So, maybe, pwedeng mabago yung, ano na to, yung mismong trend pagka nag-breakout dito sa 16. Ito kasi yung resistance niya. Tapos may confluence sa may 200 day, no? Ayun, no? So, pagka nakapanik, or maybe malaglag muna tayo dito, mag-bounce. Okay, tapos pagka nakapanik,
good siya. Tapos throwback, push, no? So far, still bearish. Ayan. For me, still bearish. Pero kung magbe-breakout, magiging bullish ako rito. So, I think tapos na po tayo. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.